ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pamilya, Papa Dudut, ang sandigan sa oras ng pighati at ng problema. Pero minsan ay may parte ng buhay natin na sila rin mismo ang nagiging dahilan nito. Ikaw kabarangay, kaya mo bang patawarin ang pamilya mong sumira ng buhay mo? Dear Papa Dudut, ang sabi po nila, pamilya natin ang umuhubog sa pagkakataong meron tayo ngayon. Kaya sila din ang magiging dahilan ng paglubog at pag-ahon natin mula sa kahirapan. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kara, 43 years old na sa ngayon at nakatira sa isang hindi kalakihan pero maayos na apartment dito sa Mandaluyong. Bago ko magkaroon ng maayos na pamumuhay ay lumaki ako sa masikip at maingay na lugar at solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Construction worker ang tatay ko at labandera naman ang nanay ko at aaminin ko na hindi ako masaya sa buhay ko noon. Lalo na nang mag-college ako kasi palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa ibang kaklase ko na palaging may mga magaganda at bagong gamit. Hanggang sa makilala ko si Benji, ang isa sa mga bantay sa karinderya na malapit sa school namin. At hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko siya, Papa Dudut. Benji, hanggang dito mo na lang ako ihatid sa may kanto. Bakit? Malapit na tayo sa bahay niyo. Dito na lang sa may kanto kasi baka pagalitan pa ako ni nanay at tatay kapag nakita nila na may lalaki naghahatid sa akin sa bahay namin. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Akin yung bag ko. Ito. Salamat sa pagbitbit nito ah. Wala yun. Dito na lang ba kita hihintayin bukas ng umaga? Oo, dito na lang. Hindi na lang ako sasakay ng jeep bukas at maglalakad na lang papunta dito para mas marami tayong oras na magkasama habang naglalakad. Salamat ulit sa paghatid sa akin ha. Sa susunod hanggang sa bahay niyo na kita ihahatid. Oo, kapag nasabi ko na kay tatay at nanay yung tungkol sa ating dalawa. Kara! Tay? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa bahay ka na tumutulong sa nanay mo sa paglalaba? Pauwi na rin po ako. Pauwi pero nakikipaglandian ka pa dito sa may kanto. At sino itong lalaking kasama mo? Ha? Boyfriend mo? Good afternoon po, sir. Ako po si Huwag mo ako matawag-tawag na sir kung ayaw mo tamaan sa akin. Tay, wag niyo naman po sanang bastusin si Benji. At ang lakas pa ng loob mong sabihan ako ng ganyan. Halika na, uwi na tayo. Aray, Tay! Bitawan niyo po ako! Nasasaktan po ako! Sir, nasasaktan po si Kara. Uy, siya patatamaan ka na talaga sa aking kumag ka eh. At ikaw, Kara, huwag ka na mag-inarti dyan. At umuwi na tayo. Halika na! Sino ba yung humihila ng kumot ko? Tay! Huwag ka maingay. Baka magising ang nanay mo sa kabilang kwarto. Tay, ano pong ginagawa niyo? Bakit hinihila niyo po ang kumot ko? Sabi mo huwag kang maingay. Tay! Tay, wag po! Tama na po! Huwag niyo pong ibaba ang short ko! Wag po! Tay! Tama na po! Tumigil na po kayo! Sabi na huwag kang maingay kung ayaw mong laslasin ko yung leg mo. Saka huwag ka na mag-inorte dyan. Dahil alam ko namang matagal nyo nang ginagawa to ng boyfriend mo. Tay, hindi po! Nagkakamali po kayo! Tumigil na po kayo, Tay! Ikaw ang tumigil dyan, Kara.
Napakalandi mong bata ka. Kaya dapat lang, pakinabangan ko rin yung pagiging malandi mo. Papa Dudut, nagbago ang lahat mula ng pagsamantalahan ako ng sarili kong ama. Hindi ko mapaliwanag sa inyo pero pakiramdam ko noon ay masisiraan ako ng bait. Pero bukod sa sarili ko ay isa sa una kong naisip matapos ang nangyari ay si Benji. Alam niyo Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko na nakilala ko noon si Benji. Hindi siya mayaman pero sobrang bait niya. 2 taon lang din ang tanda niya sa akin at maaga siyang huminto sa pag-aaral. Panganay kasi siya sa magkakapatid at kailangan niyang tulungan ng nanay niya sa mga gastusin sa bahay at para sa mga kapatid niya. Naalala ko na nag-iipon pa siya noon para maibili ako ng mga simpleng regalo na sobrang kinakatuwa ko. At dahil nga sa effort niya, naging sobrang special niya talaga sa akin noon. Ang dami ko nang ang plano noon na kasama siya na ang nakikita ko at gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya lang alam kong hindi na mangyayari yon dahil sa masamang sinapit ko. Benji, akala ko hindi ka na darating. Sorry, medyo na-late ako, Kara. Ang dami kasing inutos ni tita sa karinderya kanini. Ayos lang. Hindi naman ako masyadong matagal na naghintay dito. Ano palang gusto mo kainin? Bibili muna ako ng merienda. Wag na, Benji. Hindi naman ako nagugutom eh. Oh? Pero sabi mo sa text kanina, hindi ka pa kumakain ah. Oo, pero ayos lang naman ako. May nadaanan ako nagtitinda ng palamig tsaka banana Q. Bibili lang ako saglit kasi malapit lang naman yung dito. Sabi nang wag na, Benji eh. Mahirap ba talagang intindihin yung sinabi ko? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses. Kulit mo kasi, paulit-ulit ka. Diba, may problema ka ba? Kaya ako nakipagkita sa'yo. Kasi gusto kong sabihin na mag-break na tayo. Huh? Kara, joke ba to? Nagbibiro ka lang naman, di ba? Mukha ba ako nagbibiro? Eh kung hindi ka nagbibiro, bakit ka nakikipag-break? Dahil ayoko na. Ayoko na sa relasyon na to. Sabihin mo naman sa akin, may nagawa ba akong mali sa'yo? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sabihin mo para maayos ko kaagad ngayon. Ayusin ko lahat para sa'yo. Benji, wala kang nagawang kahit na anong pagkakamali. Pero kailangan kong gawin to. Kailangan? Bakit kailangan? Hindi mo kasi ako maiintindihan. Hindi talaga kita maiintindihan hanggat wala ka sinasabi sa akin na kahit na anong matinong sagot. Uuwi na ako. Kara, nag-uusap pa tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan dahil nasabi ko ng lahat ng dapat kong sabihin. Kaya uuwi na ako. Kara, please, sandali lang. Benji, sorry. Pero sana maintindihan mo ako. Paano nga kita maiintindihan kung hindi mo pinapaliwanag sa akin kung anong problema? Sorry. Sorry talaga, Benji. Pero tapusin na natin lahat ngayon. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Saan ka galing at hindi ka man lang nagpaalam kanina na aalis ka pala? Pasensya na po, Nay. Sa computer shop lang po ako galing. May ni-research at pinaprint lang po ako na kailangan para sa isang subject ko. Teka, bakit parang namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi po, Nay. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, Kara. May nanakit ba sa'yo? Wala po, Nay. Ayos lang po ako. Tungkol ba to sa boyfriend mo? Sa lalaking palagi mong kasabay umuwi? Akala mo hindi ko alam. Pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay natin. Kalat na dyan sa labas ng bahay na palagi kang may kasamang lalaki kapag papasok at pauwi ka galing eskwelahan. Hindi po to tungkol kay Benji, Nay. Wala po siyang ginawang kahit na anong masama sa akin.
Kung hindi ito tungkol sa lalaking yun, anong iniiyak mo dyan? Si tatay po! Siya po ang may kasalanan. Siya po ang nanakit sa akin. Anong ibig mong sabihin, Kara? Pinagsamantalahan po ako ni tatay. Nay, pinagsamantalahan niya ako. Hindi totoo yung sinasabi mo, Kara. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. Pinagsamantalahan po ako ni tatay. Tumahimik ka na. Baka may makarinig pa sa'yo sa labas. Tandaan mo to, ha? Hinding-hindi yan magagawa ng tatay mo kahit kailan. Kaya huwag kang gumawa ng kwento para masira ang pamilyang to. Papa Dudut, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko na noon at wala akong kwentang tao. Basura ang tingin ko sa sarili ko at hindi deserve ni Benji ang isang tulad ko. Nanliit kasi talaga ako sa sarili ko matapos akong babuyin ni tatay kaya tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Benji. Sa totoo lang ay pinagsisihan ko yon at ang sabi ko sa sarili ko ay makikipagbalikan ako sa kanya oras na maayos ang buhay ko. Kaya lang ay paano ko pa maaayos ang buhay ko kung mismong sariling nanay ko ay hindi ako pinapaniwalaan? Mas naniniwala pa siyang hindi magagawa ni tatay ang pagsamantalahan ako. Pinatahimik niya ako para walang ibang makaalam ng kwentong iniimbento ko lang naman noon. Umano. Mas pinili niya pang manatiling buo ang pamilya namin kahit nawasak na ang aking pagkatao ng nag-iisang anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noon, Papa Dudut, ay napabayaan ko na ang pag-aaral ko at ang sarili ko. Parang nawala na ako ng ganang mabuhay. Sinubukan ni Benji na lapitan at kausapin pa akong muli pero ako na ang tuluyang umiwas sa kanya. Ayaw ko na rin kasing madamay pa siya sa problema at bigat na pinagdaraanan ko noon. Pakiramdam ko ay wala nang espasyo para sa akin ang mundo na ito. At ang masakit pa doon ay naulit ang pangahalay sa akin ni tatay. Naulit pa ng ilang beses kasunod ang pagbabanta. Napapatayin niya ako o si nanay sa oras na magsumbong ako sa ibang tao. Tinis ko ang lahat ng kababuyang ginawa niya sa akin pero lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Dahil dumating ang oras na nag-decide akong iwanan na ang impyernong bahay na yon, Papa Dudut. Ano pa bang kulang sa mga gamit ko dito sa malaking bag na to? Hindi ko naman kailangan magdala ng maraming damit. Okay na siguro tong inimpake ko. Sige, tama. Okay na to. Kara, pwede bang samahan mo muna ako sa palengke mamaya? Kasi, anong ginagawa mo? Iniimpake ko na po mga gamit ko. Bakit nag-iimpake ka? Dahil aalis na po ako sa bahay na to. Kara, itigil mo nga yung ginagawa mo. Kara, ano ba? Sabi nang tumigil ka dyan sa ginagawa mo. Nay, pwede ba? Huwag niyo na nga po ako pakialaman. Makikialam ako sa'yo kasi anak kita. Wow! Anak pa pala ang tingin niyo sa akin? Tinuturing niyo pa talaga akong anak? Sigurado kayo? Kaya ba hinayaan niyo na lang na babuyin ako ni tatay ng paulit-ulit? Ayoko lang na masira yung pamilya natin. Kaya ayos lang po sa inyo na ako masira basta buo tong pamilya na to. Ayos lang po sa inyo na buhay ko ang masira. Buhay ng sarili niyong anak! Ano ba nangyayari dito? Rinig na rinig ang mga boses niyo sa labas ng bahay, ah! Oh! Eh bakit nakaimpake yung mga gamit mo, Kara? Mahal, aalis ang anak natin. Pigilan mo siya kasi ayaw niyang makinig sa akin. Eh bakit ko siya pipigilan? Kung gusto niyang umalis sa bahay na to, umalis siya! Aalis talaga ako kasi hindi ko na kayang tiisin lahat ng pambababoy niyo sa akin. Kara, tama na. Isa ka pa, Nay! Akala ko magiging kakampi kita sa bahay na to kasi pareho tayong babae pero hindi pala. Hinayaan mo lang yung lalaki na yan na sirain ang buhay ko! Gusto mo talagang masaktan muna bago ka umalis sa bahay na to, ha? Sige! Saktan mo ako!
Kasi alam mo, sa totoo lang, kahit ano pang gawin mo sa akin ngayon, wala na akong mararamdaman na kahit anong sakit. Kasi manhid na ang katawan ko sa lahat ng pasakit na binigay mo sa akin. Huwag mo akong pinagtataasan ng boses. Baka nakakalimutan mong anak lang kita. Anak na paulit-ulit mong binaboy! Tumahimik ka na, Kara! Bakit ako tatahimik? Natatakot kang marinig ng mga kapitbahay kung anong ginawa mo sa akin? Natatakot kang makulong? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong sa mga pulis. Hahayaan kong kusang bumalik sa'yo lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin. Kara! Kara, huwag kang umalis! Hayaan mo siya! Babalik din yan kapag nagutom yan. Hindi yan mabubuhay nang hindi tayo kasama. Papa Dudut, wala nang nakapigil sa pag-alis ko sa bahay. Gulong-gulo ang isipan ko noon at wala talaga akong kahit na anong plano. Ang gusto ko lang ay makalayo sa mga taong pakiramdam ko ay sumira ng buhay ko. Mabuti na lamang at meron akong isang dating kaklase na nakatira noon sa Maynila. Pinatuloy niya ako ng libre sa bahay niya at tinulungan pa ako na makapaghanap ng trabaho. Nakapasok ako bilang sales lady sa isang maliit na department store. 2 taon na akong nagtatrabaho noon nang makilala ko si Delphine, isang bagger sa department store. Hindi siya kagwapuhan pero mabait naman. Matyaga niya akong niligawan at pagkalipas ng ilang buwan ay sinagot ko na rin siya. Hindi nga nagtagal kahit na hindi na kami magkatrabaho, nagsama na kami sa isang bahay, Papa Dudut. Alas 2 na ng madaling araw Hindi pa rin nakakauwi si Delphine. Nasaan na ba yun? Kara! Kara, buksan mo nga itong pinto! Kara! Sa wakas umuwi na rin siya. Kara, ano ba? Bingi ka ba? Sabi nang buksan mo itong pinto eh! Sandali, ito na! Bakit naman kasi inaabot siya ng Tara! madaling araw sa inuman? Kara, sabi nang buksan mo itong... Bakit ba napakatagal mong magbukas ng pinto, ha? Siguro kasi alas 2 na ng madaling araw. At kapag ganitong oras, dapat malalim na ang tulog ko. Di ba sinabihan na kitang wag mong ilak tong pinto para hindi na ako sumisigaw dito sa labas? Anong gusto mo? Itong bahay naman natin ang pasukin ng mga magnanakaw? Dami mo sinasabi, tumabi ka nga dyan! Aray ko! Hindi mo naman ako kailangang itulak, Delphine eh! Huwag ka kasing humarang-harang dyan sa dinadaanan ko. Teka nga, akala ko ba may overtime kayo kaya gagabihin ka ng uwi? Oo nga, nag-overtime ako. Anong klaseng overtime yung inaabot ka na madaling araw sa labas at uuwi ka ng amoy alak dito sa bahay? Pambira ka, ba't ba napakarami mong tanong, ha? Malamang magtatanong ako. Kasi live-in partner mo lang naman ako, Delphine. Kara, pwede bang tumahimik ka na? Naiirita na ako sa boses mo, gusto ko na magpahinga. Teka, Delphine, sandali. Bakit na naman? Ano yung nasa leeg mo, ha? Ah, sa leg ko? Oo, ano yung mapulang marka sa leeg mo? Malamang pantal yan kung ano man yung nasa leg ko na yan. Kasi malamok dun sa pinagtatrabahuhan ko eh. Hindi yan pantal, Delphine. May babae bang humalik dyan sa leeg mo, ha? Ikaw, Kara, wala ka ba talagang balak na pagpahingahin ako? Ikaw, Delphine! Wala ka bang balak na ayusin ang sarili mo para sa relasyon na to, ha? Huwag mo nga akong dinadramahan. Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Pagod na rin ako! Pagod na ako sa'yo! Pagod na ako sa pambababae mo! Akala mo ba hindi ko alam? Nakakarating sa akin lahat ng mga kalokohang ginagawa mo sa trabaho mo! Ikaw, Kara! Ay, sabi ko sa'yo, tumahimik ka na, di ba? Taman! Huwag mo akong sakalin! Ano? Ha? Pagod ka na? Pwes umalis ka na sa bahay na to kung pagod ka na! Hindi ako makahinga, Delphine! Gusto ko lang magpahinga, Kara. Pero walang tigil yung bunganga mo. Subukan mo pantalakan ako, ha? Ipapasok ko na tong buong kamao ko sa bunganga mo! Ha? Papa Dudut, kalahating taon pa lamang kaming nagsasama noon ni Delphine nang magsimulang lumabas ang tunay niyang pag-uugali. Tamad po siya sa mga gawaing bahay, mainitin ang ulo at maraming bisyo.
Halos gabi-gabing umiinom ng alak at mahigit isang kahan ng sigarilyo ang nauubos niya sa bawat araw. Kaya naman mas malaki pang nilalabas ko na pera panggastos sa bahay kesa sa kanya. Kaya ako namang tiisin ang mga yon dahil bukod sa kanya at sa sarili ko ay wala naman akong ibang pinagkakagastusan. Ang hindi ko lang kayang tiisin ay yung ilang beses na nahuli ko siyang may ibang babae. Pati na rin ang pananakit niya sa akin ng physical. Kaya naman kinabukasan ay iniwanan ko na siya, Papa Dudut. Nakakalungkot lang dahil pakiramdam ko ay puro kamalasan na lamang ang nangyayari sa akin. Samantalang wala naman akong ginawang masama para parusahan ng ganon katindi, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na nahuli kong may ibang babae si Delphine. Ilang beses din na nangyari yon at paulit-ulit ko siyang pinatawad. Sa kanya ko na kasi pinaikot ang mundo ko noon kaya ayoko sana siyang mawala sa buhay ko. At kahit na ilang beses na niya akong niloko at sinaktan, pinipili ko pa rin patawarin siya kasi ganun ko siya kamahal. Mabuti na lamang at nagawa ko ring gisingin ang sarili ko noon dahil noong huling beses na nag-away kami, niloko at sinaktan niya ako ay yon ang naging daan para tuluyan na akong makipaghiwalay sa kanya. Umalis ako sa apartment namin, dala ang mga importanteng gamit ko. Nagpatuloy ako sa trabaho at sa buhay ko. Nagsimula akong mag-focus sa sarili ko, Papa Dudut. Humanap ako ng trabaho, tumira sa ibang lugar at namuhay ng mag-isa at walang ibang kasama. Ang asim. Tama, pwede na itong niluto kong sinigang para sa tanghalian ko. Tao po. Tao po. Sino yung kumakatok? Wala naman ako inaasahang bisita ngayon. Ay, buti na lang tapos na ako magluto. Tao po. May tao po ba dyan? Sandali lang, palabas na. Sino sila? Benji? Hi, Kara. Sa wakas, hindi na maling bahay yung kinakatok ko. Medyo nakakaligaw pala dito sa lugar nyo. 2 maling bahay na nga yung nakatok ko kanina eh. Buti na lang hindi ako sinungita ng mga nakatira dun. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka. Ito, may dala nga pala akong favorite na cake mo. Ayan, chocolate flavor yan. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakuha ko yung address mo kay Nancy, yung kaklase mo ng college. Sorry kinulit ko lang talaga siya na ibigay sa akin yung address mo eh. Sana huwag kang magalit sa kanya. Kara, gusto lang talaga kitang makita at makausap. Sorry kung hindi man lang ako nag-text o tumawag para ipaalam na pupuntahan kita ngayon. Natakot kasi ako na baka hindi ka pumayag at hindi mo... Ayos lang. Pasok ka. Salamat. Pasensya ka na dito sa tinitirhan ko Medyo maliit kasi. Hindi, ayos lang. Ang linis nga dito sa loob eh. Lagay mo na lang dyan sa lamesa yung cake na dala mo. Anong gusto mong inumin? Kahit ano, okay lang sa akin. May juice ako dito sa ref. Ipagsasali na lang kita sa baso. Ha? Sandali. Sige. Eto, mag-juice ka muna. Salamat. Bakit pala gusto mo ako makausap? Kara, may mas maayos na akong trabaho ngayon. May ipon na rin ako. Kumuha na rin ako ng sarili kong bahay. Anong kinalaman ng mga yan sa pagpunta mo dito sa akin? Gusto ko sanang subukan na ayusin yung sa ating dalawa.
Benji, hindi na ako yung Kara na dating kilala at minahal mo. Wala naman nagbago sa'yo. Ikaw pa rin yung kauna-unahan at nag-iisang babaeng minahal ko. Benji. Benji, pinagsamantalahan ako ni tatay. Yun ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo noon. Alam ko. Alam mo? Oo. Nalaman ko nung pumunta ako sa bahay niyo pero wala ka na nga dun. May kapitbahay niyo na nagsabi sa akin ng tungkol sa mga narinig nilang sigawan mula sa loob ng bahay niyo. Hinanap kita. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Kaya ngayong kaharap na kita, hindi ko na hayaang mawala ka ulit sa akin. Kahit hindi na ako yung malinis na Kara na kilala mo noon. Hindi kailanman nagbago ang tingin ko sa'yo kagaya ng pagmamahal na nararamdaman ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Papatunayan ko sa'yo na totoo lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko ngayon. Kara, bumalik ako para iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Papadudot, doon na nga nagkaroon ulit ng liwanag ang buhay ko. Mas naging masaya ako noong bumalik na si Benji, ang lalaking kauna-unahang kong minahal. Hindi ako makapaniwala na hinanap niya talaga ako at gusto niyang ayusin ang lahat sa aming dalawa. May pag-aalinlangan man sa puso ko ay binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. At yung desisyon na kailanman ay hindi ko pinagsisihan. Nagkabalikan kami ni Benji at masayang nagsama sa iisang bahay, Papadudut. Isang taon nang lumipas, nakatanggap ako ng balita mula sa kamag-anak namin at sinabi niyang patay na ang tatay ko dahil sa sakit nito sa baga. Ang nanay ko naman daw ay may stage 3 colon cancer at nanghihina na rin daw. Wala akong balak na dalawin ang nanay ko dahil masama pa rin ang loob ko. Pero kinumbinsi ako ni Benji na umuwi para kausapin ang nanay ko, Papadudut. Benji, ako na lang ang papasok sa bahay ha. Sigurado ka, pwede naman kita samahan sa loob. Okay lang ako. Si nanay lang naman yata ang tao sa loob ng bahay kaya kaya ko na mag-isa. Sige, maghihintay na lang ako sa tindahan malapit dito. Sige, papasok na ako ha. Sita, ikaw ba yan? Pahingi naman ako ng tubig, oh. Sita, pasuyo naman ako ng baso ng tubig. Sita, pasuyo ako ng... Eto na po ang baso ng tubig niyo, Nay. Kara? Kara, ikaw nga. Sandali ho. Tutulungan ko kayong makasandal para makainom kayo ng maayos. Ayan, dahan-dahan po. Ayan. Komportable na po ba kayo sa pwesto niyo? Oo, anak. Maayos naman tong pwesto ko. Eto po, uminom po muna kayo ng tubig. Ako na nga hawak ng baso. Ayan, dahan-dahan lang po sa pag-inom, ha? Ayan. Salamat. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala naman. Pagkain po. Baka nagugutom po kayo. Ay, may dala po pala akong kakanin. Hindi naman ako nagugutom, anak. Sige po. Mamaya ko na lang po bubuksan yung kakanin na dala ko. Pasensya ka na. Dapat kasi ganitong oras nandito na yung tita Sita mo. Ikaw pa tuloy yung naistorbo ko. Ayos lang po yun. Kumusta ka na? Ayos lang po ako. Ang laki na ng pinagbago mo. Mas gumanda ka ngayon.
Hindi naman po, Nay. Anak. Anak, patawad. Patawad sa lahat ng mga naging pagkukulang at kasalanan ko sa iyo. Pinilit ko na pong kalimutan yun lahat. Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo noon. Babalik sa amin ng tatay mo lahat ng mga kasalanan namin sa iyo. Anak. Anak, patawad. Sana mapatawad mo ako bago ako mawala sa mundong to. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling pa po kayo sa sakit ninyo. Hindi na ako umaasa, Kara. Matagal ko nang tinanggap na ito na ang parusa sa akin ng Diyos. At dapat lang na mangyari sa akin ng lahat ng to. Hindi pa naman po huli ang lahat, Nay. Kaya po nandito ako kasi gusto ko po kayong alagaan. Nay, tama na po. Tahan na. Bakit ba kayo umiiyak? Ngayon mo lang kasi ulit ako tinawag na nanay. Anak, sobrang namiss kita. Namiss ko rin po kayo. Kung alam nyo lang, sobrang hirap sa akin na hindi kayo kausapin o dalawin at puntahan. Sobrang hirap sa akin na lumayo sa inyo. Pero kailangan kong gawin kasi ayokong tuluyang masira ang buhay ko sa bahay na to. Patawad, anak. Patawad. Patawad. Papa Dudut, mula nang umalis ako sa bahay namin, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa mga magulang ko. Ang nasa isipan ko lang talaga noon ay lumayo sa kanila at makapagsimula ng bagong buhay na hindi kasama ang mga taong sumira sa pagkatao ko. Hindi madali dahil mga magulang ko sila pero sobrang hirap din ang ginawa nila sa akin noon. Kaya hindi rin madali ang pagbalik ko sa lugar kung saan ay nagsimula ang lahat. Kung hindi nga lang ako kinausap noon ni Benji ay hindi na talaga ako uuwi sa bahay na yon. Sinabi ni Benji na hindi na namin mababago ang nakaraan. Pero pwede pa naming ayusin ang kasalukuyan at hinaharap. Hindi man daw naging perpektong magulang, sina nanay ay huwag ko raw sanang dalhin habang buhay ang galit na nararamdaman ko para sa kanila ni tatay. Kaya naman nang dumalaw ako kay nanay, binigay ko na ang kapatawaran na alam kong matagal na niyang hinihintay. At ilang buwan lang din ang lumipas, tuluyan na siyang pumanaw. Tama si Benji sa sinabi niya noon na malaki ang bigat na mababawa sa dibdib ko kapag nagbigay ako ng kapatawaran sa isang tao. Hindi madaling kalimutan ang lahat, pero alam kong parte ng buhay natin ang pag-usad. At para makausad tayo, kailangan nating magpatawad. Maraming salamat po sa oras at chance na mabasa ang sulat ko na ito, Papa Dudut. Sana po ay makapag-iwan ito kahit papaano ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kara. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.